Sa mga nagdaang pangyayari, tila galit na galit si Atty. Trixie kay Pangulong Marcos kaya dumalo ito sa isang prayer rally. Hindi nito pinalampas ang kanyang pagkakataon para ibisto ang mga katiwalian ng administrasyon. Isinasaad ni Atty. Trixie ang mga ipinangako ng Pangulo noong kampanya na hanggang ngayon ay wala pa rin naisa sa katuparan. Bagamat marami ang nagpapakita ng suporta at pagmamahal kay Atty. Trixie, hindi naman ito nakaligtas sa pambabatikos mula sa mga kritiko ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Patuloy ang pagtutol at pagpapahayag ng mga hindi pabor sa mga hakbang na isinasagawa ng kasalukuyang administrasyon. Sa kabuuan, lumalabas na patuloy ang tensyon na alitan sa politika, lalo na sa pagitan ng mga kritiko at taga-suporta ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon kahit na may mga pagbabago sa pamumuno ng bansa. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nakakaintindi siya sa mga taong naging biktima ng kawalan ng hustisya. Yung dating biktima, nambibiktima na ngayon. Nasa na yung pangako ng hustisya? Ako po si Trixie Cruz Angeles, dating kalihim ng press. Yes! Nandito ako para makibaka sa inyo. Oh! Woo! Dahil naiintindihan ko kung anong ibig sabihin at ang pakiramdam na biktima ng sariling gobyerno. Hindi pa po nakakadalawang buwan, tinanggal po ako sa trabaho. Wala naman akong ginawa. Wala rin naman po akong kasalanan direkta. Pero mas ninais ko na rin umalis kesa mapagbantaan pang mawalan ng trabaho ang higit 100 mga empleyado dun sa pinapasukan ko. Pumupunta tayo sa eleksyon para mamili ng pinuno. Hindi natin inaasahan kapag ang pinuno na yon o ang pamunuan, sila mismo ang gagamit ng dahas sa sariling tao. Sila mismo ang lumalabag sa saligang batas. Sa dami ng problema ng bayan, pagkain, tubig, kuryente, transportation, internet, trabaho, edukasyon, kulang ang pondo. Parati na bumalik na tayo sa mga araw na tuwing may hinihingi tayo, sasabihin walang pondo para doon. Pero may pondo para doon sa kaduda-dudang 500 billion na ayuda. Mga kurap kayo! At tila may pondo para sa charter change. Problema, mahal ang pagkain. Nagmahal ang tubig. Nagmahal ang kuryente. Ang mahal ng transportation cost. Ang reseta nila sa atin, charter change at term extension. Bagong Pilipinas, mahal ang bigas! Bagong Pilipinas, mahal ang bigas! Bagong Pilipinas, mahal ang bigas!
problema natin, mga basic, mga kailangan natin para lang mabuhay. Ang pinoproblema ng pamunuan, yung mga taong nagkakriticize sa kanila. Ang pinoproblema nila, paano sila tatagal sa pwesto? Ang pinoproblema nila, paano pa makakuha ng mas maraming pera? Hirap na po ang taong bayan. Pati mga taong simpleng mamamahayag, kailangan tanggalan ng trabaho. Kaya alam ko ang maging biktima. Alam ko yung tao na nagtatrabaho lang kayo ng maayos. Ginagawa lang yung dapat ninyong ginagawa at dati nang ginagawa. Pero dahil takot ang pamunuan sa inyo, kailangan tanggalan kayo ng trabaho at tanggalan ng boses. Hustisya! 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 Pinagagalak ko po, makita ko yun lahat ngayon. Hindi lang dahil buhay na buhay ang demokrasya, pero dahil panahon na kung tinatanggalan tayo ng boses, titindigan natin ang ating karapatan. Laban kasama ang bayan! 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 Sa wala pang 2 taon ng administrasyon, maaga pa lang nakalimutan na lahat ng pangako. Hindi ba yung pagkain, pangako yun? Hindi ba yung murang bigas, pangako yun? Hindi ba sinabi aayusin, kuryente, tubig, internet? Di ba pinangako lahat yon? Nasaan na yung pangako? Sino galing? Sino galing? Sino galing? Sino Sabi ng Pangulo natin, at ito naaalala ko, sabi ng Pangulo natin, nakakaintindi siya sa mga taong naging biktima ng kawalan ng hustisya. Yung dating biktima, nambibiktima na ngayon. Hustisya! Nasa na yung pangako ng hustisya? Hustisya! 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 Sana konti man lang compassion, konti man lang simpatiya, marami sa atin naghihirap. Maraming naghahanap ng murang bigas. Maraming hindi na kaya bayaran yung kuryente at tubig. Pero pag buwan-buwan nakikita natin, nakasakay sa eroplano panay ang biyahe. Di mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan!
masakit. Maliwanag yung hinanaing ng taong bayan. Imposibleng hindi tayo marinig. Andito tayo, publikong lugar. Malakas ang boses. Naka-broadcast, nasa social media. Imposibleng hindi nila tayo naririnig. Hindi ka pinga! Hindi kayo 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 Ang pinakadasal ko ngayon, sana yung dating biktima, maalala niya kung paano maging biktima. Maalala niya kung paano mag-alala kung anong kinabukasan niya. Mag-alala kung makukulong ba sila. Di ba may panahon na umabot sila sa ganon? Ngayon sila na nambibiktima. Ang bayan hindi magagapi! Nung eleksyon, naalala ninyo, panay ang salita tungkol sa demokrasya, tama, tungkol sa karapatan, tungkol sa pagbabangon. Sana hindi tayo kinakalimutan, sila lang yung bumangon eh. Wala utang na loob! Wala utang na Ang tunay na leader, ang hanap natin. Ang tunay na pamumuno, nakikita niya yung daan. Nakikita niya kung saan tayo papunta at isasama tayong lahat. Tama! Eh, nang iiwan sila. Abu! Ngayon ang panahon, ngayon po yung panahon na lahat tayo magsama-sama, makiisa. Kaya kinagagalak ko po na nakikita kayo ngayon. May kasama pala ako. Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Wala na akong boses eh. Maraming salamat. Ano ko? Pero bago ang lahat. Phone. Phone. Bago ang lahat, gusto kong maalala itong moment na ito. Kasi, woo! Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang Tandaan natin lahat, dito ang simula ng pagbabago. Ituloy ang pagbabago!
Magkakasama tayo lahat para sa pagbabago. Kasama ang bayan! Laban! 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 Kasama ang bayan! Pilipinas! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Okay, at dito naman tayo sa issue ng ICC, Secretary Jig Cado. Oh, Ano rin natin kay Pangulong ito, may sinasabi si Duterte. Pangulong Duterte tungkol dyan sa ICC. Oh. I would like the President to seek the advice of his legal counsel. Kung ano yung sabihin niya sa mga abogado niya sa Malacanang, sundin niya. Ako, I can take care of my own. Kaya kung saan ba yung ICC na yan? Kaya pasalbid sa mga mo. Anong pakialam nila? When my country was being eaten by drugs and everything, nandito ba sila? Nila. Sabi ko sa kanila, puta nyo, Dr. D, sabi ninyo. Panahon na brihon natin dito, nagpatayan tayo dito, polis ko dito, patay dito, patay doon. Patayan tayo ng mga Pilipino. Saan itong mga to? Where were they? Yung kinakain ng mga anak natin ng droga. Hindi ang droga ang kumakain sa mga anak natin. Saan sila? Sabihin nyo, tatapos, turuan pati kung anong sabihin nila. Sampalin ko sila. Totoo, kung may makita ako na foreigner magsalita sa akin sa harap, pag hindi kita sinampal. Ano? Wala mang preso yan. Guilty ka agad. Did you slap this idiot of the associated whatever? No. Pakialam kayo ng pakialam. Hindi naman kayo nakakutulong. Look, idiot. If you are not really an idiot because you are an idiot, sino ba naman gustong pumatay sa kapwa-tao niya? Kung may gusto man akong patayin kayo, kayong pumunta dito sa bayan ko. Noong mga minuno namin na walang alam, pumunta kayo dito. You occupied my country for so many years. Spain for 400 years. Americans how many years? And you talk like a shit. Huwag kong turuan. Talk about human rights. How many years of oppression? Nagtiis tayo sa mga kamay ng mga banyaga. Tapos kung magsalita ka, no, look who's talking, ika nga. Wala tayong turuan. Ako ba? Bakit ko patayin Pilipino? Kasi gusto ko pumatay ng puti. Sila yung may kasalanan, hindi yung Pilipino. Yung ngayon, kung Pilipino ka naman, and you're with drugs, destroying the mga bata, ibang istorya yan. Sinasabi ko naman, tsaka ako nag-warning. At ang warning ko, walang para-para. Wala akong qualified or condition. Huwag mong gawin yan, papatayin kita. Bakit biglang tumapang itong aking bossing? Sa Cebu, Matamlay. Ha? Oy.
Mabuti pa yung Basti Duterte, palaban. Pero, mga kababayan, matindi itong sinasabi ng ating dating Pangulo. Na bahala ka Marcos kung anong gusto mo, ibalik mo yung ICC, papasukin mo dito, it is your own lookout. Wala na akong pakialam dyan. Basta ako, hayaan mo na lang at ako na ang bahala sa sarili ko. I can take care of myself. I can take care of myself. Now, what is the implication of that, mga kababayan? This guy is 80 years old. He has done so much for our country. Ang daming mga loyalist niyan. Do you really want the ICC and the PNP or the army to capture him? And while capturing him, he will fight it out with a handful of his loyalists na mga sundalo or whatever? Do you really want a confrontation where there will be blood in your hands again? If there will be blood in the hands of this government in harassing Kibuloy and maybe incarcerate him, but he will not surrender, he will also die to defend himself, the more reason. Anong gusto nyo? Hulihin nyo si Duterte? Sige, sabi niya, hulihin nyo ako. Patayin nyo ako. But do you really think the Filipino people na mga magpakamatay din dyan would be willing to surrender him without bloodshed? Now, again, gusto niyo ba yan, Marcos? Sige. Subukan yung ipapasok yung ICC. Subukan yung magsinungaling ka na naman uli at sabihin mo sa publiko, ICC, walang jurisdiction yan. Walang ganito. Pero yung mga iba mong empleyado, mga alipores mo dyan, is saying another thing. Then you will capture President Duterte. Mapapakapture ba yan? At his age and with his stature, a sovereign power will come to our country. We are an independent nation. The foreign power. And foreign power will, mga Europeans. Wow. Well, ako, ina-anticipate ko na yan na hindi magpapahuling buhay ang ating dating Pangulo. And I don't think he has nothing. I don't think he has nothing on his sleeves, or he's not keeping something on his sleeves. He's not a pushover. Paring anong masasabi nyo dyan? Papayag ba yan na ganun-ganunin lang? Well, if you remember, a religious man called for EDSA 1 for people to go to Epifanio de los Santos Avenue. Alam nyo, baka itong kaso ni Kibuloy o di kaya itong kaso ni in the case of President Duterte, a call, timely and urgent call for people to gather will again repeat history. That's not a joke. It has been proven. Remember, sa mga armed forces, mga sundalo, maraming ginawa ng kabulastugan si Marcos. I mean, with due respect. Isa niyan si General Bacaro. Did Marcos ever respect General Bacaro, who was the Chief of Staff of the Armed Forces? He was already appointed. There is a law that says once you're appointed, you can stay 3 years. Tinanggal na yun. Pinalitan. Wala bang... Pinalik si Sintino. Wala bang yun? Wala bang mga loyalist yun? Ang daming mga loyalist yan. Yung mga natulungan ng ating dating Pangulo. You really think na... I'm not saying that these people will have a rebellion, will destabilize, but I'm only saying that kung patayin nyo yan, si Duterte, maraming magpakamatay.
Thank you.